So yun guys, medyo mahirap tanggalin tong control arm na to. What time is it? It's 2:13. Hi guys, welcome back sa aking channel, Vincent How To. For today's vlog guys, I'm going to change the lower control arm of this 2013 Mazda 3. So inangat ko na yung car. Then there's like support already para sa safe, kasi meron pang play guys. Oh yeah, meron din siyang play, meron din. So papalitan ko guys yung control arm left and right nitong sasakyan na to. Okay, so unahin ko guys yung unahin ko yung sa driver's side. This is the continuation of my DIY. Papalit ako ngayon ng control arm. So pinasok ko na siya ngayon sa garage kasi nga medyo mahirap gawin sa labas, medyo malamig na. So nung last time nahirapan akong tanggalin yung control arm. So this is the continuation guys. So for now, natanggal ko na yung dalawang bolt dito. This is, it looks like this. Yan, dalawang bolt siya. And then the next one, then also yung nut dito natanggal ko na rin. Yan. And then this is the last one. Problema lang ito guys dahil nga nakaharang yung pan or transmission ito. Kailangan kong siyang gawa ng paraan para matanggal ito. Kasi nakaharang talaga siya guys. You know. So nakita ko guys sa YouTube is luluwagan yung sa engine support, then i-jack siya tumaas ng konti para matanggal yung bolt na yon. Okay. Yun guys, ito yung medyo mahirap dito. Ito yung medyo mahirap dito, yung paghiwalay nito ball joints. Ito medyo pwede nang gawa ng paraan ito eh. So itong tatanggal ng ball joints, ito yung medyo nahihirapan ako. Okay? Sabi nila pupukin lang to ng martilyo. And then separate na siya. Let's see. Try mo natin ng pry bar. So, yun guys, yung struggle. Medyo mahirap tanggalin tong sa ball joint. Mahirap paghiwalayin. So, it will take a while siguro. So, I'll give you an update guys. So, after a while, finally, tanggal na din. Tanggal na din tong control arm. See? So, ito yung problema guys, oh. So para matanggal ko guys itong ito kasi nandito yan, oh. Inangat ko tong makina para magkaroon man lang ng konting space, then saka ko siya hinugot. But yeah, successful sa pagtatanggal nitong control arm. Medyo mahirap, mabigat. Yeah guys, look at me. Pawisan ako dun but yeah, pagbabalik naman ito guys ang medyo another challenge, but at least natanggal na to. Then may isa pa ako dun sa kabila, gagawin ko yun sa kabila, but I think
tingnan ko kung matapos ko siya ngayong araw. Okay? So, yun guys ang update. Natanggal na. Tingnan natin yung kapalit niya kung kapareho. Ito guys, in-order ko to sa Amazon. Yeah. Abot siya ng I think 3 days. Abot siya nakuha. So yeah, ito yung kapalit. You know, exactly the same. Yan. Basta natin. Yeah. So yan. Ito yung kapalit niya guys. Nasira na talaga to. Yan. So this is the ano siya, driver's side. Yan naman ang pagkabit nito. Struggle guys. So hi guys, just an update. Finally, na ikabit ko din yung ating control arm. Ang pinaka-challenging guys is ikabit yung ball joint. Itong ball joint na to. Ang hirap. So, one thing I realized guys, or yung ginawa ko para may kabit siya na medyo madali, tinanggal ko itong tie rod end para buwelo mo siyang maigalaw-galaw. So yun guys, maraming video sa YouTube kung paano gawin to, pero pag sinunod mo yon, talagang may ma-experience ka na challenging step na talagang ang hirap gawin. So yung naano ko guys, may share ko para kasi sa ball joint ako na hirapan talaga, as in sobra sa ball joint. So yeah, tinanggal ko tong tie rod end para ma-adjust ko siya ng maigi. Okay? Sa iba not necessary tanggalin to. Pero sa akin, para ito yung nakita kong dahilan na pwede kong gawin para makabit ko yung ball joint. Okay? So saka ginamitan ko siya nito guys para talagang mag-shoot sa pinakataas. Okay? Talagang lumapat siya. So yun. Pwede natin itong higpitan. Saka yung dito sa dalawa. Yun, higpitan ko na yun. And then yung dalawa, higpitan natin guys. Oh yeah, that's 110.
Magtutorque pala kayo nito guys. Dapat nakaangat to ha. Para yung body weight ng kotse. Yun yung makuha niyang torque. Okay. I think that's one thing. Babala natin to. Para maikabit ko yung tie rod. Torque natin to guys ng 50. It's 50. Alright guys. So, nakabit ko na yung control arm. Finish na to. Then I have another one in the back, the other side, sa passenger side. So yeah, good luck. I think bukas ko na magagawa yon. So for now, everything's done. It's challenging kasi nga control arm suspension is always challenging job guys for DIY. Kaya dapat may mga ano ka talaga, may mga right tools ka para hindi ka mahirapan. So yeah, I've been doing this since morning. So nakakaisang control arm pa lang ako. Pero siguro dun sa kabila, medyo madali na kasi nga nakita ko na kung paano gawin dito. Kaya yun. So yeah. Once again guys, thank you for watching and please subscribe to my channel, Vincent How To, for your DIY. Okay? Thanks so much. Have a good day. Bye-bye.